Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, let's update the rules and requirements for former Filipinos or balikbayans traveling to the Philippines for the month of February 2024. Details coming right up. So it's February, i-update natin ang mga rules and requirements para sa mga former Filipinos or balikbayans na babiyahe patungong Pilipinas para sa buwang ito. Kung natatandaan ninyo sa ating update last month, may mga pagbabago sa e-travel at isasali natin ang pagbabagong yon sa update na ito. Lalong-lalo na doon sa mga uuwi. At lalong-lalo na doon sa mga may kailangang i-declare or magdadala ng higit sa 10,000 US dollars. So, ang mga former Filipinos or balikbayans, sila po ay mga Filipino citizen na pumuntang abroad, nag-naturalized abroad, meaning naging citizen sila ng isang particular na bansa, pero hindi sila nag-apply ng dual citizenship. Under po sila sa foreign nationals category as former Filipinos or tinatawag na balikbayans. Ito ang mga kakailanganin ninyo kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas bilang isang former Filipino. Ang pinakauna, syempre, ang inyong valid passport. Since ikaw ay isang former Filipino, ikaw ay isang foreign passport holder. Napakahalaga na dapat ang iyong pasaporte ay may validity na at least 6 months. So, i-check nyo po yung maigi kabayan bago mag-book ng ticket kasi kapag less than 6 months, maaari kayong hindi makabiyahe papuntang Pilipinas or kahit saan kasi may 6 months rule po ang mga pasaporte. So, bago pa bumili ng ticket, i-check ang inyong mga pasaporte para iwas aberya sa inyong biyahe. Siyempre, kailangan ng inyong plane ticket. Ang isang perks bilang former Filipino ay hindi kayo nire-require ng return ticket or exit ticket or throwaway ticket, di katulad ng mga ibang kategorya. Pwede kayong bumiyahe sa Pilipinas on a one-way ticket. Meron silang hihingiing mga dokumento na kailangan ninyong ipakita kasi kapag nag-check-in kayo at nakita ng airline staff na for example, yung balik ninyo is after 3 months ba, tapos foreign passport holder ka. Manghihingi yan ng either visa or proof na pwede kang magtagal ng ganun katagal sa Pilipinas. Dito pumapasok yung old or expired Philippine passport ninyo or yung Philippine birth certificate. Patunay ito na former Filipino ka. Ito din ang magbibigay sa inyo ng pribilehiyo na mabigyan ng stamp ng 1 year. Libre po yun, wala po yung bayad. Pagkadating nyo ng Pilipinas, isa-stamp po yan ng immigration officer during your immigration process. So, napaka-importante na huwag nyong iwala or ipagwalang bahala ang inyong mga old or Philippine passport kasi magagamit at magagamit nyo yan. Para naman sa inyong mga Philippine birth certificate, madami ako nare-receive na, Miss Ade, wala na po akong birth certificate. Paano ako magre-request? Andito ako sa abroad. Good news kabayan, pwede ka na pong mag-request ng kopya online. So either ipadala mo sa iyong mga kamag-anak sa Pilipinas at sila na lang ang mag-mail sa inyo. Meron din namang option ang Philippine Statistics Authority na email yan sa inyo abroad. So i-check nyo po yung online portal ng PSA. Pwede kayong mag-request doon ng birth certificate, marriage certificate. Pwede na po yun online. Meron din naman tayong mga kabayan na hindi hinihingi yung mga old or expired Philippine passport or yung PSA birth certificate kasi nakikita na sa foreign passport nila yung country of birth ang nakalagay is Philippines. Pwede naman din yon, depende din yon sa immigration. Ang daming question with my update na depende daw yun sa mood ng immigration officer. Totoo naman talaga kasi I experienced it myself. May mga immigration officer na mababait, meron din namang tama lang, professional kung magtrabaho, meron din naman din yung mga kakaiba talaga, yung masungit, which is bawal na ngayon yun, pero may mga iilan-ilan pa rin. Kung hindi ka bumabiyahe ng madalas, hindi mo may experience yon. At kung hindi mo naman talaga na-experience yon, kahit frequent yung
biyahe mo, maswerte ka. Ang dami na namang magre-react nito, but it's just the reality when you travel to the Philippines. So, ganun lang yun. Madami din tayong mga kabayang naka-experience ng ganun. Kaya mas maigi talaga, kompleto yung dokumento para walang aberya sa biyahe mo kabayan at walang hassle sa iyong biyahe. Siyempre, ang e-travel registration, mandatory pa rin. Kagaya nga ng sinabi ko, sa umpisa may mga nadagdag sa e-travel. Magrehistro pa rin 3 days prior to your departure. Simple na lang at pinadali ang pagrehistro sa e-travel. Ngayon, ang pagbabago sa e-travel, may dinagdag sila na baggage declaration form at currency declaration form. Etong mga form na ito, binibigay ito dati sa eroplano. Yung malapit na kayong dumating sa Pilipinas. Ngayon, online na siya. Ipiprint ninyo, hindi po ito registration kagaya ng ginagawa nyo sa QR code ng e-travel. Mag-a-appear ito after ng inyong QR code. Ito lang ay fill upan ninyo kung meron kayong i-declare. Kung may mga dala kayong pasalubong na more than your personal use at kailangan talagang i-declare, for example, may dala kayong 20 laptops, kailangan talagang i-declare na yan kabayan. Pagdating naman sa pera, kung may dala kayong more than 10,000 US dollars or equivalent siya sa ibang currency, kailangan din yung i-declare. May nagtanong sa akin kung itatax ba. Wala naman akong narinig na itatax ka, but I am not sure kasi hindi naman ako nagdadala ng 10,000 US dollars kapag umuwi ng Pilipinas noon. Less than talaga para wala nang declare. Pero doon sa mga naka-experience na mga kabayan natin na nagdala ng more than 10,000 US dollars at dineclare ninyo, pinagbayad ba kayo ng tax or kailangan lang talagang i-declare ninyo yung pera? Kasi nga it has something to do with money laundering. Patakaran ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kailangan nyo yung i-declare kabayan. So, per family po yung 10,000 US dollars. Hindi po yun siya per person. Rules po yan ng Bureau of Customs. Tandaan lang kabayan, hindi mo ito kailangang fill-upan, yung baggage declaration form at currency declaration form kung wala ka namang i-declare. Yung e-travel lang yung i-rehistro mo. At doon naman sa mga former Filipinos or balikbayans na kasama ang kanilang mga foreign spouse at foreign children, pauwi ng Pilipinas, pwede din silang maka-avail sa 1-year balikbayan visa. Kung kasama mo ang iyong foreign spouse, huwag kalimutang magdala ng marriage certificate para siya din ay maka-avail ng privilege na ito. At kung kasama naman ang inyong mga anak, magdala po ng birth certificate ng mga bata para ma-avail nila yung 1-year balikbayan visa. Sayang din yun ha, free po yun. Kung sakali naman na more than 1 year yung stay nyo dito sa Pilipinas at pa-expire na yung balikbayan visa na natanggap ninyo upon entry into the Philippines, pwede naman kayong mag-extend sa pinakamalapit na Bureau of Immigration sa lugar ninyo. Tandaan lang po ang updated rules and requirements ng mga former Filipinos or balikbayans na uuwi ng Pilipinas ngayong Pebrero 2024. Ito po ang ating latest travel updates patungong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aking pamilya at sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan sa video ito, maaari lang po mag-comment or pwede kayong mag-direct message sa akin sa Facebook page, same handle, The Eton Squad. Ipagpaumanhin ninyo kung medyo delayed tayo kasi nga may emergency kami for the past few days. Pero back to work na at iisa-isahin po nating sagutin ang inyong mga inquiry na minessage ninyo sa akin. Maraming salamat kabayan sa inyong pag-intindi, sa inyong pangunawa at sa inyong mga dasal para sa recovery ng aking asawa.
Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at sana maging smooth, hassle-free at stress-free ang inyong uwi sa Pilipinas para sa buwan na ito. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.